Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, "Panginoon, iligtas po ninyo kami. Mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, "Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay isang pamilyar na kwento. Si Jesus, kasama ang mga alagad, ay nasa bangka. Tumama ang malakas na bagyo. At habang sila'y takot na takot, si Jesus ay natutulog. Isang eksena na tila malayo sa ating inaasahan. Nasa gitna ng unos pero ang Diyos ay tila tahimik. Sa ating sariling buhay, ilang beses na tayong nasa bangka. Ang ating pamilya, trabaho, kalusugan o pananampalataya. At tila hindi natin alam kung saan tutungo. At sa mga sandaling iyon, madalas nating tanungin, "Nasaan ka, Panginoon?" Ang unang mahalagang katotohanan ay ito. Kasama ng mga alagad si Jesus sa bangka. At dumanas pa rin sila ng bagyo. Ipinapaalala sa atin na ang pananampalataya sa Diyos ay hindi garantiya ng buhay na payapa at ligtas sa sakuna. Ang pananampalataya ay hindi isang insurance laban sa mga problema. Bagkus ito'y isang relasyon na nagsasabing magtiwala ka kahit sa gitna ng delubyo. Ibig sabihin, kahit tapat kang nagsisimba, maaari ka pa ring masaktan. Kahit nagdarasal ka, pwede ka pa ring mawalan. Kahit naglilingkod ka, pwede ka pa ring dumaan sa mga unos. Ang mahalaga ay ito, huwag kang magpadala sa takot, kundi kumapit ka sa Kanya na nasa bangka ng iyong buhay. Habang natataranta ang mga alagad, si Jesus ay natutulog. At ang sigaw nila, "Panginoon, iligtas mo kami. Mamamatay na tayo." Parang ganito rin tayo kapag tila hindi sinasagot ang ating mga panalangin. Kapag tila tahimik ang Diyos. Kapag walang kagyat na himala o lunas sa ating pinagdadaanan, naiisip natin, wala ba siyang pakialam? Pero ang pananahimik na Jesus ay hindi kawalang malasakit. Ito ay paanyaya. Pagtibayin mo ang iyong pananampalataya. Ako'y naririto. Hindi dahil tahimik siya, ay wala na siyang ginagawa. Marahil, kailangan lang nating tumahimik din upang marinig ang bulong ng kapayapaan sa ating puso. Nang magising si Jesus, sinabi niya, "Kay liit ng inyong pananampalataya." At pagkatapos ay pinayapa niya ang dagat at ang hangin. Minsan, ang tunay na himala ay hindi ang pagpapatahimik sa bagyo sa labas ng ating sarili, kundi ang kapayapaan na dumarating sa ating loob, sa ating puso. Kapag alam mong kasama mo ang Diyos kahit gaano kalaki ang alon, hindi ka lulubog. Ang pananampalataya ay hindi paghingi ng isang buhay na walang bagyo. Ito ay pagkakaroon ng tiwala na kahit may unos, hindi ka pababayaan. Huwag mong sukatin ang Diyos sa lakas ng alon. Mga kapatid, lahat tayo dumadaan sa iba't ibang uri ng unos sa buhay. Problema sa pamilya, karamdaman, pagkalungkot,
kawalang pag-asa. At minsan, akala natin hindi tayo mahal ng Diyos dahil pinapayagan niya ito. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi nawawala sa ating bangka. Tanging ang ating pananampalataya ang minsang nawawala. Hindi tanong kung nasaan si Jesus. Ang tanong ay, nasaan ang pananampalataya mo? Pagnilayan nga po natin, sa gitna ng mga bagyo, unos sa ating buhay, tayo ba ay natatakot at nag-aalinlangan? O tayo ba ay marunong kumapit sa Panginoon na kahit tahimik ay laging nariyan para sa atin? Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa mga panahon na tila kami nilulunod ng problema, sa mga sandaling para bang ikaw ay natutulog, turuan mo kaming magtiwala, bigyan mo kami ng puso na marunong manahimik, tainga na marunong makinig sa iyong bulong, at pananampalataya na kayang pumayapa sa bawat bagyo. Huwag mo kaming hayaang malunod sa aming takot, bagkus ay ipaalala mo sa amin araw-araw, kasama ka namin sa bangka ng aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.